nyo ibinalik ang tinik? Para niyang bumaon ng isang metro ang tinik. So, Abante, atras ka ulit. Ang sabi pa naman ni Abante Jen, para akong nabunutan ng tinik. Very, very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik. Ngayon, bakit nyo ibinalik ang tinik? Walang habol. Nako. At ang masakit pa doon, parang ano pa, pakumbak yan tumusok sa yung hiniliit. Ang sakit noon. 2,000 lang ang laman eh. 2,000 mahigit. Diyan ang masakit dyan eh. Yung bang umasa ka yan. Oo nga. Una, dalawang asa yun. Umasa kang mananalo, bigla ka natalo. 2,000 lang masakit noon. Tapos, pinrok lamang, hindi yan dapat. Ikaw dapat. Yun. Parang nakabunod yung masaya ka na naman. Tapos sabi na Supreme Court, hindi, second placer ka lang. Parang namang nabagsak ka ng hollow block yung hiniliit mo. Aray! Hindi mo malaman paano sakit yan, ano? Ang may tawag dyan Jen, minsan, may mga tao kasing itinataas eh, di ba? Tataas ka, ang taas mo. Kontuwa ka. Totoo. Tapos bigla ka bibitawan. Meron nga niyang mga nagpapakumbaba sa layunin magmataas eh. At pag kayo binagsak, sakit niya. Napakasaklap na pagkabagsak. Kaya ako, natutuhan ko yan, dapat laging humble eh. Yes. Lagi kang, doon ka lang sa pwesto mo lang. Humble ka lang. Humble. Huwag mo hambog. Iba kasi hambog ang nangyayari. Kasi ito ang mainit eh. Ha? Sige. Ito ang umuusok-usok pa ito. Yan. Nung nabasa ko nga ito, hindi si Sylvester nausap na naalala mo. Sabado na eh. Sabado na ng hapon. Pero hindi pa ito lumabas sa media. Ayan. May desisyon na ang Supreme Court kasi ito sa ibang kaso. Ang kaso pong ito ay doon naman sa residency. Yeah. Ang pinag-uusapan dito, kine-question yung residency. Ang may kaso ay si Dato Pax Ali Mangunda Dato versus Comelec. Ayan. Kasi ang problema dito, dinisqualify ho ng Comelec si Mangunda Dato nang siya ay maging gobernador, ha? Gobernador ba? Sultan Kudarat. Okay. Kasi dati siyang congressman ba ito? Oo. Dati, kung di ako nagkakamali. Dati siyang congressman, tumakbo siyang gobernador, nanalo. Yan. Kinwestiyon yung kanyang residency. Sabi, bakit ka tumakbo? Nandun ka sa ibang probinsya. Kaya ka nga representante na doon eh. So, hindi dapat natapos yung ang sabi niya, hindi, lumipat ako habang congressman ako eh. Hindi daw po pwede yun. Kasi habang ikaw ay nanunungkulan, ang residency mo ay mananatili doon sa dapat yung distrito na nire-represent mo. Okay, So, tinanggal ho siya bilang gobernador. At ang inilagay ay yung dapat na iupo daw, na nanalo, ay second highest vote. Yung may pangalawang pinakamataas na boto na nakalaban niya sa pagiging gobernador. Dito nagdesisyon ng Supreme Court. Ayun. Ang desisyon ng Supreme Court dito, dalawang bagay. Una ay tungkol sa residency. Ang sabi nila, tama yung desisyon ng Comelec. Okay. Dahil walang napatunayan na tumira sa doon. Dapat 1 taon yata eh. No? Para maging 1 year residence. Ma-prove mo na nandun ka, doon ka naninirahan. Hindi po pwede dahil congressman ka doon sa ibang probinsya at distrito pa. Parang ganyan din yung kaso ni Marcy Chodoro, di ba, sa Marikina. Kaya marami nagkaka-interest sa issue na yan. Sige. Tuloy natin. Pero mali daw, dalawang desisyon. No? So, tama yung desisyon ng Comelec. Disqualified siya. Pero mali na ang ipapalit mo ay yung second placer. Ayun! Kasi siya na upo na na proklama na, nag-assume na ng office. Therefore, nung siya ay i-disqualify, nakaupo na siya, dapat daw ang idedeklara ay merong permanent vacancy na bakante yung upuan. Hindi kukunin yung pangalawang may pinakamataas na boto? Hindi. Ayun. Kahit pang kung may question ay yung kalaban niya na yon, diba? Hindi mo i-award sa kanya. Bakit? Kasi kapag ka daw dineklara, eto, babasahin natin verbatim ito, letter for letter. Word for word pala. Kasi kung letter, hindi natin maintindihan. ABCD. To declare the candidate
Mare, iliwat mo sa... Sige, sa abot ng ating makakaya. To declare the candidate para madeklara ang isang kandidato who received the second highest number of votes as the winner na ang may pinakamataas na bilang ng nakuhang boto para... Second siya, pangalawa. Second, na may pinakamataas na nakuhang boto para ideklarang nanalo is to subvert the will of the electorate. Ano yung subvert? Parang lumalabag, sinagkaan mo yung kagustuhan ng mga butante. And effectively impose a loser upon the people. Ayun, parang itinatalaga mo yung talunan. Sa kagustuhan ng mga butante. Sasabihin mo, hindi, ito ang itong talunan. Itong talunan ang nanalo. Parang ganon. Okay. Our Republican democracy is founded on the principle that the choice of the people must be respected. Ayun. To allow a second placer para payagan na yung pangalawang pinakamataas na boto to automatically assume office in such circumstances has no basis in law. Walang batayan sa batas na paupuin. And runs counter to this fundamental tenet. Ayun. Labag na sa batas, umaano pa, sumasalungat pa. Sa kagustuhan ng mga butante na mamamayan. Ito, anong gagawin kapag merong ganyan na halimbawa ay nanalo, naproklama. Tapos ay hindi naman pala dapat na pinagagang tumakbo. Gaya halimbawa sa Kongreso sapagkat wala namang vice congressman. Ito, sabi, when an elected official is finally disqualified after proclamation and assumption of office, kung ang isang halal na opisyal ay naiproklama at nakapaglingkod na sa kanyang tanggapan, the legal mechanism to fill that vacancy, ang legal na kaparaanan para lagyan, punan ang nabakanting posisyon is succession as provided under Section 44 of the Local Government Code. Succession pala. So kung governor, ang dapat maupo, vice governor. Yun. Not by elevating the second place candidate. Hindi yung may pinakamataas na boto. Ang ilalagay mo. Ayun. So, therefore, halimbawa, hindi naman kasi ito ang desisyon kay Abante, di ba? Tama. Kaya mamudadato ito. Ang gagawin na lang dito, ay i-apply lang natin. Ayun. Kung i-apply mo natin ito sa kaso ni Abante at ni Uy, ay hindi mo pwede pa-upuin si Abante dahil second place lang siya. Hindi pa niya pwede sabihin ni Abante teka lang, hindi pa naman siya nag-assume ng office. Naiproklama lang siya, pero ang simula ng kanyang panunungkulan ay sa June 30 pa ng tanghali. Anong petsa na ba kayo? June, na ngayon? June 23. Hindi pa nagiging final eh. Ibig sabihin, mag-a-assume pa rin siya sa June 30. Tama, kasi under protest nga pala naman yung posisyon. Hindi pa finality. Motion for reconsideration pa. Saan bang ka? Tapos pwede pa mag-Supreme Court. So, Abante, atras ka ulit. Ang sabi pa naman ni Abante, Jen, nung malaman niya na siyang dapat daw na nanalo. Oo naman noon. Labas agad ng mga press releases sa social media. Para akong nabunutan ng tinik. Ngayon, bakit nyo ibinalik ang tinik? Para niyang bumaon ng isang metro ang tinik. Pero teka lang, kasi ang congressman, wala kang succession. Hindi gaya ng governor, may vice governor, etc. So, doon sa kaso ng walang succession, ang magro-roll dyan, ano ba ang ginagamit ng House kapag nawala ang isang congressman sa distrito? Well, caretaker o kaya may usapin sa pero ang caretaker kapag yan ay tumatagal ng halos wala na lamang isang taon sa panunungkulan. Pagkokonti na lang. Pero gaya niyan, kapag tapos full term, special election. So special, posibleng, ang ipasya ay magkaroon ng special elections para sa representante ng 6th District na Manila. At dito ay hindi naman binabawalan si Abante. In case lang, ha? Kasi hindi ba natin alam kung sabihin ng mali yung COMELEC eh. Kung ano, tsaka kung ano yung legal strategy ng mga abogado nila. Sinabi ng COMELEC, hindi, mali. Si Uy ay Pilipino yan, natural ba? Hindi, wala problema. Ito lang pinag-usapan, in case lang na hindi baguhin. In case lang na bakantihin yung posisyon, ano mangyayari? Pwede tumakbo uli si Abante. Si Uy, pwede rin.
Hindi, ano na nga. Maninindigan na kayo, disqualified na nga, no? Disqualify eh. Oo. Pero ang doon sa punto naman, hindi, ab initio parang in the beginning, parang walang kandidatong, hindi, pero pinuproklama ng Comelec, no? Naproklama. Kung nauna sana, hindi pa niproklama. Yung desisyon, disqualify ka, tapos si Abante ang pinuproklama. Yun, yun sana. Walang kahabol-habol sana. Walang habol. Nako. At tas ang masakit pa doon, parang ano pa, pakumbak yan tumusok sa iyong hinliliit. Ang sakit nun. 2,000 lang ang lamang eh. 2,000 mahigit. Hindi, dyan ang masakit dyan eh. Yung bang umasa ka eh, di ba? Oo nga. Una, dalawang asa yun. Umasa ka mananalo, bigla ka natalo. 2,000 lang, masakit nun. Tapos, pinrok lamang, hindi yan dapat. Ikaw dapat. Yun. Parang nakabunod yung masaya ka na naman. Tapos sabi ng Supreme Court, hindi, second placer ka lang. Parang namang nabagsak ka ng hollow block yung hinliliit mo. Aray! Hindi mo malaman paano sakit yan, ano? Ang may tawag dyan eh, minsan, may mga tao kasing itinataas eh. Tataas ka, ang taas mo. Kontuwa ka. Totoo. So, bigla ka bibitawan. Meron na yung mga nagpapakumbaba sa layunin magmataas eh. At pag kayo binagsak, sakit yan. Napakasaklap na pagkabagsak. Kaya ako, natutuhan ko yan, dapat laging humble eh. Lagi kang, doon ka lang sa pwesto mo lang. Humble ka lang. Humble. Huwag po hambog. Iba kasi hambog ang nangyayari. So ganun pala magiging estado ng usapin itong si Congressman Penny. Hindi siya makaabante ngayon. Hindi siya makaabante. Atras ulit. Ayan.